Ano daw yung nararamdaman mo nung dumating na yung pinagdarasal mo? Yung, kunyari, yung ganun, may tumulong na. Ano yung naramdaman mo ngayon? Tawa, nagugulat. Natutuwa daw siya, tsaka nagugulat. Ano pa? Hindi ko akalain na magkakatotoo yung hiling ko. Hindi daw niya akalain na magkatotoo yung hiling niya. Ano na panaginipan mo? Kita ko ni Papa Jesus nakangit siya nakaharap sa akin. Tapos maliwanag. Nakita daw niya si Papa Jesus. Nakatingin daw sa kanya, nakangiti, tapos maaliwalas daw. May sinabi ba sa kanya? May sinabi ba sa'yo? Wala naman kumaway. Kumaway lang daw. Sa ngayon, medyo ano kasi, nakikita ko pa sila na humihinga, nakakasama ko pa. Pero pag time nandun ka na sa situation na yung mag-aano sila na, mami, hindi ko na kaya, mami, masakit. Alam mo, parang ang sakit-sakit sa dibdib na anak mo dumadaing sa'yo na wala kang magawa. Masakit talaga. Na, hindi ko alam kung paano ko sila tutulungan, paano gagawin ko, paano ko sila gagamutin. Yung mga ganun na. Narito po tayo ngayon sa Parañaque para bisitahin si Miss Joanne Alegre at ang kanyang mga anak na may Hunter's disease. Kukumustahin po natin ang kanilang buhay ngayon matapos na umulan ang mga blessings na galing po sa inyo, mga manonood natin ng Julius Babaw Unplugged. Alamin po natin kung saan nila inilaan ito mga tulong na dumating sa kanila. Pero bago yan, subscribe mo na kayo sa aking channel at sa Christine Babaw's channel. Hi! Kumusta na? Kumusta ka na? Okay lang po. Anong mga nangyari sa buhay mo? Wala ng blessing po. Sobrang daming blessing. Sobra. Kumusta si JC sa kayong mga bata? Sa loob po. Sa loob. Easy. Ito na yung pinag-usapan natin nung huli tayong nagkwentuhan Opo. na rerentahan yung bahay, no? Opo. Kamusta naman ang paninirahan nyo rito? So far, sobrang may peace of mind na po. Tahimik. At tumulan po ng blessing talaga. For rent talaga ito, itong Ito lugar po na kasi to? yung may-ari ay katiwala sa kanila na to. Kaya hindi ka pwede mag-business na. Hindi pwede Opo. mag-business. Oo. Ayan. po Ito siya. na. Ayan. Hello. 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 Ayan sila. Tara po, ano po, Talaga? pasok tayo sa loob para makita niyo po kung ano yung pagbabago na. Oo. Ayan. Si manager, andito. Manager. Ayan yung manager namin. Dito po kami Si natutulong JC. mag-asawa. Dito Ayan. tulugan nyo, mag-asawa. Opo. Okay. Ayan. Nalagay ng damitan. Mhm. Ayan, tapos dito naman po si JC. Para mas madali ko siyang nabubuhat kasi pagpupunta ng CR. Opo, tapos yan, sa mga bata, double deck po. Sa mga babae, dyan, for Ayan. privacy, no? May privacy sila. Oo. Opo, ayan. Okay, tapos ito na ito yung binigay sa inyo? Ito po yung binigay ni Ate Leia, sa Japan po siya. Opo. Yan. Itong mga upuan kasama. Kasama po yung upuan na yan, 6 po yan. Dining Kasi ang gusto table. niya mangyari, ditiklop lang para daw, may private, para hindi masikip. Ditiklop naman po talaga to. Mhm. Opo. Okay. Ayan, ito yung kusina namin. Mhm. Mahangin po dito. Oo Kaya nga. hindi mainit pag summer. Ito, Ito yung banyo nyo. banyo. no? yan. Oo. Opo. So, one floor lang siya talaga, no? Opo. Pero, ang layo doon sa una natin nakita, di ba? Opo. Na kwarto niya sa Bulacan, na ang Opo. liit-liit. Kaya marami po yung mga tumatawag sa akin, maraming natutuwa na, maganda, nakalipat na kayo. Oo. Sabihin ganun sa akin. And then, at least makatulog ng maayos yung mga bata. Tama, tama. Hindi na daw magsisiksikan sa ganung kaliit na kwarto. Oo. Isabel, Oo. yan, gusto mag-artista daw. Gusto mo na mag-artista ngayon. Tapos yung Hindi ka pa ayan, makasagot. alin ka dyan. Ito yung isa. Tara. Oo. Gusto. Hali kayo. Halika dali.
Sige. Anong pakiramdam mo na ang daming blessings na dumating sa inyong family after nung interview? Sobrang saya po kasi nga po, nung dati po, nakikita ko po yung situation ng, ng family ko po. Siyempre po, mahirap din po. Pero po ngayon po, nakita ko po yung improvement po ng situation po namin. And yun po, sobrang grateful and masaya po ako sa naging pagbabago po. Anong pinaka-memorable sa'yo sa lahat ng mga nangyari? Siguro po yung yung pagkalipat po dito. Kasi po, pagkalipat po dito, at saka po yung pagkalabas po ng video, sobrang sunod-sunod po talaga ng blessing. As in, sunod-sunod po yung mga tumatawag. Tas, ayun nga po, sunod-sunod po yung pagdating ng mga gamit. And ayun po, sobrang nakakatuwa po. Yung mga friends mo, anong sinasabi? Actually, di ko po siya pinapaano sa friends ko kasi nahihiya pa ako. Na pa po ako. So, parang... Parang napanood na nila yun. Opo. Walang nila sabihin sa'yo. Actually, may nag-chat na po sa akin. Sabi po, ikaw ba to? Sabi ko, ay, sabi ko sa kanya. Pero nakita mo rin yung improvement sa sa parents mo, kay Joanne, Yes. no? Sobrang blooming na po. Sobrang blooming, ha? Oo, naka-makeup ka eh. Siyempre, harap ko sa kay Sir Julius nagalang yan Sobrang happy niya. Yes Sobra po. po. Kung ikukumpara mo ngayon doon sa buhay niyo noon, Siyempre nung po, wala pa. nung dati po sobrang problemado po kung paano po mabubuhay sa kinabukasan po, kung ano po yung kakainin kinabukasan, kung ano po magiging takbo po ng araw. Pero po ngayon po, parang sobrang easy na lang po siya kahit na kahit na nag-a-adjust pa rin po, pero po masaya po at mas magaan na po yung situation na yan. Eh kay JC, ano napansin mo? Ayun po, Napansin mo sa kanya? mas sumaya po siya ngayon. Masayahin siya ngayon. Ayun, mas naging madaldal po siya ngayon. Lagi niya na pong kinakausap yung mga kapatid ko po ngayon. And then, ayun po, marami po kami na pag-uusapan. At ayun, nakikita ko rin po na tumatawa na rin po siya at masaya na rin po siya ngayon. Kasi grabe rin pinagdaanan niya, di ba? Opo, talaga. Sobra. Ayun, finally, Masyatan. Nagkukulitan kayo dalawa. Tatawa kasi siya. Sobrang Nahihiya. Ha? Ay, si Julie. Mukhang itong dalawa to ang Mukhang itong dalawa magkasundo eh. Kasi yan lagi sila. po niyang tinutulungan to, lalo na po kapag naliligo po siya. Po. Diyan kanina. Talaga? Oo. Sobrang saya po. Bakit? Ba't masaya? Ba't masaya? Kasi po nakalipat na po kami, tapos malayo na po sa mga nag-aano po ng mga problema sa amin. Ano yung mga nakakagulat na mga blessings na dumating sa buhay niyo? Ito po, sunod-sunod yung mga padala po, Ah, kasi yung pagbabago namin. Nakakain na po kami ng maayos. Ayun. dati daw, totoo ba na once a day lang kayo kumain? Opo. Talaga? Minsan po mga 12 na po kami kumakain ng gabi kasi po hinintay pa po namin si Tito Ethan. Pero ngayon, Ano po, 3 beses na po. 3 beses na. May breakfast na. Opo. May lunch na. Opo. Anong pinakamasarap na kinain nyo so far? Anong pinakamasarap sa iyo? Jollibee tsaka pizza. Hurt po, yung mga Jollibee po, yung ganun. Ganun. Si JC, parang happy-happy din, di ba? Oo, sobrang saya. Ano napansin mo sa kanya? Sobrang saya po kasi po lagi na po siyang malinis. Oo. Nakakaupo na po siya, di po siya lagi nakahiga. Mm. Oh, thank you. Happy ka na ngayon? Saya na siya kasi. Sabi mo nga sa kanya? Masaya ka na. Okay lang. Mas okay naman dito, di ba? Kaysa doon sa dati. O, araw-araw na siyang napapaliguan. Araw-araw naliligo. Opo. Yan, binihisan ko na siya. Oh, wow, Pogi. O, di ba? Kumusta, Pogi? Ha? Okay ba? Okay? Ha? Ganda ng buhok mo, ah. Ganda ng polo mo, ah. Spooting na spooting, ah. Ha? Ano? Hello. Ito yung ano, eh. Opo. Siya yung pinakabatang may hunter disease. Yes. So, ito, pakilala mo sa amin, doon sa mga bagong viewers natin, itong tatlong mga bata. Halika, dito ka. Halika, dali. Ha? Oo. Dito ka, dito ka. Halika, dali. Sige. Ito po si Jace Reyes. Ito po yung panganay ko sa una kong asawa, kay Mhm. Christopher King. Mhm. Ito naman po yung pangalawa, si John Chris. Oo. Tapos, ito po yung sa pangalawa ko rin. Ay, pangalawa kong asawa. Ano naman pangalan nito? Si Si Calix po. Calix. Sila po yung tatlong may Hunter syndrome po. Oo, ayan. Napanood nyo doon sa unang part ng ating interview sa kanila,
Pero nakita nyo naman ang kanilang tahanan ngayon ay malayo na doon sa una nating nakita na ang liit-liit na lugar. Ngayon medyo mas maluwag, no? Malayong maluwag doon sa una yung tirahan. Opo. So ganito ang routine nyo ngayon, nakakapasyal na kayo. Opo. Hindi ka tulad dati, nasa loob lang kayo ng kwarto. Opo. So ano napapansin mo ang pagbabago sa mga kinikilos, especially dito mga anak mo may hunters? Masaya po. Masayahin si JC ngayon. Lagi na siya nakikipagkwentuhan. Tapos yung mga bata, syempre, mas maganda po, mas maluwag po yung dinalakaran po nila. Saka isipin mo, nung nagsimula siya mag-message sa amin, ang hinihingi lang talaga ni JC sa amin is load. Opo, kasi. 100 pesos na load lang ang kanyang hinihingi. Opo. Pero more than 100,000 pesos ang dumating sa inyo. Di ba? Talagang blessing, no? Lalabas ko na si JC dito. Oo, nalalabas mo na. Ito naman ang hiniling niya sa'yo, di ba? Opo. Sabi niya, hindi mo na ako napapasyal. Doon sa una nating Kasi nung dito pag-uusap. kami, talagang napapasyal talaga siya. Oo. Kunyari, naiinip siya, sabihin ko sa asawa ko na, Oo. punta nga tayo sa SM. Kahit walang pera, sige lang, pasyal lang kami. Oo. Kaya natutuwa siya. Nung umuwi nga yan ng Bulacan, naiwan kami dito. Iyak siya ng iyak. Sabi ko, huwag kang mag-alala, uuwi rin naman ako. Ito na nga ang iniintay ninyo. Update na tayo, no? Dahil kasama natin muli si Joanne Alegre at si JC, ang kanyang anak. Hello, kumusta? Ano po? Okay lang. Anong pakiramdam na nagdatingan ng mga blessings sa buhay ninyo? Sobrang saya. Masaya. Sobra kasi umuulan talaga ng blessing. At nagpapasalamat talaga ako sa mga taong tumatawag, nabibidyo ko, ng mga nagpapadala. Maya-maya tumatawag sila, kahit gabi na tumatawag, anong number mo, ay anong full name mo, papadala ko sa kasi ano na yung Gcash mo limit na mga ganun. Kaya sabi ko, sobra talaga, mapapa-thank you Lord na lang talaga na sobrang blessing talaga. Ito bang mga blessings na ito, in-expect mo ba ito nung na-interview kita? Ay, hindi po. Hindi. Kasi, December 24 kasi birthday ni Judy. So, may mga pera yung mga bata. May pera din kami. Kasi nagbiyahe ito asawa ko. Na tricycle driver. Tapos si Judy, bumili na siya ng handa niya. Tapos, eto, bumili na rin. Bagong taon, may handa pa rin kami, kaya grateful pa rin talaga. Tapos sabi namin, nag-usap na kami na, kasi nga bawal dun sa bahay ng tita niya na mag-stay kami ng matagal. Nag-usap na kami mag-asawa, kami ng mga bata na, uuwi na kami. Sabi ko kay Julie, dadalhin ko ba yung mga gamit? Sabi niya, huwag naman sabi niya, konti lang kasi babalik naman tayo, mag-iipon lang tayo. Sabi niya, hindi naman tayo magtatagal dun. Ayoko na dun, sabi niya. Hindi, nag-impake na kami. Biglang tumawag si Ate Beng na, "Oy, Joanne, interview mo na interview niyo sa address." Sabi ko, sige po, ganun lang. Hindi ko na-expect na ganun na. Wala ka expectation? Wala Parang po ganun. talaga. Wala. Kaya may mga dala kaming gamit. Kasi nga, after ng interview, syempre may iwan kami dun sa Bulacan. Tama. Ganun ang ko. Kaya may mga dala kami. May cooler pa nga akong dala. Kasi nga, bawal. Syempre pag may bibili na yelo, hindi kami pwedeng sa rep ng stepfather ko, magagalit yun. Di, sabi ko, may dali natin yung cooler. Di, ito na sabi ng asawa ko. Uy, sabi ni Ate Bing, uuwi rin daw tayo. Wala naman sinabi. Sabi niya, hindi, uuwi daw ba after ng interview? Hindi ko alam. Ito basta hintayin na lang natin kung ano ni Ate Beng, ganun. Yun nga, nung nag-ano po kayo na magkano kailangan, hindi pa rin ako nag-expect kasi, sabi kasi ni Julia, hindi pa yan maibibigay kasi hindi pa naman pinapalabas. Okay lang yun, at least interview tayo. Tapos nung nagbigay po kayo ng 50K, doon na. Totoo talaga. Totoo na pala. Makakaalis na kami. Makakalipat na pala talaga. So yun ang dahilan kaya hindi kayo makaalis because kulang kayo sa... Kulang po sa kami. financial. Opo, yun talagang dahilan. Oo. Pero nag-usap na kami ng asawa ko na, kasi nga may hiraman siya kaso walang pondo. Ngayon, ang gagawin nga dapat, magtatrabaho ako din sa Bulacan, babalik ulit ako sa JNT. Sabi ng anak ko si Julie, mag-iipon lang kami, ilang buwan lang naman. Sabi niya, mga 3 months lang siguro, aalis na tayo dito talaga, hindi na tayo babalik. Yung sabi niya. Yun nga, hanggang sa na-interview na nga kami.
Tapos yun, nagbigay nga kayo. Ah. Tuloy na, nakalipat na talaga. Yung lugar na yon sa Bulacan, gaano katagal na kayong nakatira doon? Ang nanay ko, matagal na talaga. Ako kasi Palipat-lipat ka? di ba nag-asawa po ako kay Christopher King. Baklaran, tapos bumabalik kami. Titira kami ng siguro mga 1 year, tapos aalis na naman kami. Ganun pa, ganyan, pa balik-balik lang Tapos kami. nung nakilala mo yung pangalawa mong asawa, Ay, Las Piñas naman, sa Las pinagagalingan Piñas mo. naman. Pero sinabi niya sa akin na, Ah. ayaw ko kayong tumira na dito sa Bulacan. Sabi niya, pag nagkapera ako, aalisin ko kayo, ililipat ko kayo dito. Yun sabi niya Yun sa ang kanyang pinagtatrabahuhan. Oo. Kaya kayod ng kayod yung mister mo para lang magawa yung yung Oo. pangyayaring yun. Oo. Oo. So, gano'n na nangyari. Nakita ko yung kwarto, kaya nung pumunta ako sa inyo, the more na talagang na-convince ako na kailangan nyo nang umalis doon sa lugar. Grabe. Kasi ang liit talaga ng Pag espasyo uulan para na sa pamilya nyo. Talagang nakabaluktot lang yung paan. Oo. Ilan kami, di ba, pag sama-sama kami doon, talagang kami mag-asawa, nasa ganyan. Yung mga bata, nakaganyan. Nakapatong lang yung paa nila sa ano namin. Para kay mga sardinas. Hindi naman sa pag-ano pero ang sinasabi ko lang is, maliit na nga yun para sa mga taong wala mga karamdaman. What more kung may mga karamdaman na katulad ni JC at nung dalawang pang anak na may Hunter's disease din. Opo. Nahirapan po ako sa kanya pag binubuhat ko siya. Pag nasa kwarto, bubuhatin ko siya kasi ang liit ng daanan. Nasusugatan siya minsan. Ako din, pati sa banyo. Siyempre, sobrang liit. Tapos, pag binubuhat ko siya, hindi ako makakilos ng maayos. Ayun. Kaya nasusugatan siya, lalo may mga ano-ano doon, mga bato-bato doon sa banyo. Nasusugat talaga siya. Kaya minsan, sabi ng doktor, na paano yan yung sugat niya? Ay, naano po yan sa semento. Bakit? Ikaw, pag hinihila ko po kasi siya. Ganun. Kaya nakita nyo naman, mas okay na siya ngayon, no? Malinis na, sabi nga ni Hindi na Julia. tumatama-tama yung mga paa niya sa ano. Malaki na yung banyo namin. Maluwag. Yan, kapag pinapaliguan siya, dinadala ko doon, binubuhat ng asawa ko. Hindi na siya nasasagi or nababangga sa mga gilid-gilid ng pader. Maayos na po. Kamusta naman ang pagdating ng blessings? Kwento mo sa amin? Dito. Yung unang-unang beses na lumabas yung video, ano agad ang mga Ang dami agad natanggap mong mga mensahe, mga reaksyon? Sabi nila, napanood ko yung mo. Ikaw ba si Joanne Alegre? Napanood kita sa Julius Babaw. Anong number mo? Ganyan-ganyan. Sabi niya, padalan kita ng ganito. Yun, puro nagpapadala sila sa GCash. Yung iba, mga damit po, pinapadala gamit, mga pinggan, kutsara, sapatos, ayan, tsinelas, kasi naiwan nga yung ibang gamit namin. Wala talaga kaming damit. Ayan, nagpadala sila. So, sobrang gamit na gamit yung damit kay, yung nagpadala nun. Tapos, yung sa lamesa nga po, nagpadala si Ate Lea sa Japan po yun. Tapos si Ma'am Susan, yung tatlong magkakapatid po, tagpa 5K sila, nagpadala din po sila. Ayun. Tapos kamusta ang GCash? Himit na po. Marami po pasabi kay Sir Julius, kahit yung video account, i-update na kasi hindi kami makapagpadala, ganyan-ganyan. Ang dami na nandiyan sa cellphone ko. Ano naramdaman mo nung nakita mong pataas ng pataas yung pera na pumapasok sa GCash mo? Sobrang saya na talagang sabi ko nga sa asawa ko, grabe blessing natin na mula December, pagpasok pa lang ng December, pero magaan na talaga yung namin hanggang sa pagdating ng January. Hanggang ngayon, sunod-sunod pa rin yung blessing na grabe. Sabi ko, pasalamat talaga ako sa Panginoon. May ginamit siyang tao na nag-ano sa amin. Pati, syempre sa asawa ko din na kahit patay na siya, talagang gumagabay. Tsaka kay Miss Catherine Luna na binanggit niya rin po doon sa interview niya. Yung in-interview niya siya, binanggit niya si Christopher King. Papasalamat din ako sa kanya. Tsaka yung pagbisita niya, syempre. Ano naramdaman mo nung nakikita mong tumataas yung yung bilang ng mga tulong? Masaya, syempre. Masaya. Kinabahan ka doon sa dami? Oo, sabi ko Nervous ka? sabi ko, hintayin ko na lang. Hindi ko ginagalaw. Sabi ko, hintayin ko kung ano sasabihin niya, Ate Beng, ano mang gagawin ko dito? Sabi ko, tago mo muna, itabi mo lang. Sabi ko, hintayin ko kung ano. Kaya nga sabi na Ate Beng sa akin, sabi ni Sir Julius, mag-open ka na ng account mo. Yun, pabalik-balik kami sa bangko kasi maraming requirements. Sabi ko sa bangko, mahigpit nga naman. Tatanong sila na, sino nagpapadala? Kaano-ano mo ba to? Ganyan-ganyan. Kaya yun, nagawa siya ng letter para maka-open kami.
Oo, para ma-save agad natin yung pera. Kasi ang danger dyan, minsan yung mga hacker Oo. nakaka-penetrate yan eh. Oo. Oo, may mga nag-try ba? May mga nag-attempt ba? Hinihingi yung OTP? Wala naman po, wala. Oo. Pero mag-iingat ka rin ha, kasi alam mo naman, magagaling yung mga yan. Opo. Kaya nilang kunin yung pera mo. Opo. Kaya mag-ingat ka sa pakikipag-usap sa mga tao. Opo. O, ito na. Nag-open na nga sila ng BDO. I-update mo sila kung magkano ang iyong pera sa BDO account ninyo. Nasa ano na po siya, 370,000 po. Tapos may ano po ako, cash po ako na 5,000. Grabe si Lord, no? God is Blessing. good. Sobrang ano talaga, Diba? sabi ko nga, pag ang Panginoon talaga yung kumilos, solve lahat ng problema. Diba? Grabe. Nagsimula Buhos na tayo buhos. doon sa conversation natin na isang beses na lang kayo kumakain sa isang araw. Talaga. Ninihimatay. Si Julia, 3 beses siya ninihimatay sa school. Sa Papasok siya, gutom. walang kain. Datawag ako ng teacher. Ma'am, puntahan niyo dito anak niyo kasi hinimatay. Pinupuntahan ko yan doon sa guidance, sa office. Pinapainom nila na mainit na tubig. Kumain ba to? Sabi ko, hindi nga po kasi wala kami. Ganun, ganyan. Inaano ng teacher sila. Oo. Minsan binibigyan na lang ng pagkain. Yan, sa Jankas kailan lang, hinimatay din. Siyempre kayo, hindi nangyayari yun. Ngayon, 3 times a day na kayo kumain. Opo, May merienda pa. Di ba? Mm, Salamat sa inyo ha. Napakalaking tulong po talaga. Napakalaking tulong sa pamilyang ito. Ang mga inambag nyo ho, no? Marami ho kayo. Hindi na ho natin mapapangalanan sa sobrang dami ho ninyo. Kaya ho natin nire-reveal ito para malaman nyo na hindi po napupunta sa hindi maganda itong perang inyong tinutulong sa kanila. Kaya si Joanna mismo nagsasabi na yung perang pinapadala nyo ay direkta pong nakarating sa kanya at nagpapasalamat siya sa inyo. At syempre, lahat ng ito ay nangyari because si JC ay nagdadasal araw-araw. Oo, sabi niya, Oo. Mami, gabi-gabi ako nagdadasal. Yun talaga yung ano niya sa akin. Ano pinagdarasal ni JC? Sana daw may tumulong sa amin. Mm. Ayun, sabi niya natupad naman. Yun. Ayoko na umiyak. Gusto Sige ko na. na iyak. Tears of joy na gusto ko. Oo. Tapos namove on na ako sa so daming problema na yung dating naranasan ko na hirap, ayoko na pong Ayaw mo na. bumalik. Kaya sabi ko ang katabing, Oo. ayoko na pong bumalik sa Bulacan. Sabi niya, hindi ka na babalik doon. Basta alagaan nyo yung pera. Yung paggastos, kailangan na planado lahat, no? Kasi hindi naman forever to eh, di ba? Sobrang ano ko ngayon. Alam niyo po, pag kunyari magluluto yung asawa ko, pagkain namin ng tanghalian hanggang gabi na yun. Kasi ayoko nang bili-bili. Tama. Siyempre, mas maganda yung tipid na rin. Ayoko yung, porket may pera, sige, pili tayong ganito. Ganun. Yes. Ayoko yung ganun. Meron pa naman, na lang muna. Ano. Tama. O si JC naman, tanongin mo siya, sabihin mo, kung ano ba yung kanyang pinagdarasal gabi-gabi. Ano daw yung pinagdarasal mo gabi-gabi? Di ba sabi mo sa akin, Mami, nagdadasal ako gabi-gabi. Ano yung pinagdarasal mo? Sana makahanap ako ng tulong. Sana makahanap daw ng may tumulong. Tanong mo sa kanya kung ano ang nararamdaman niya na dumating na yung pinagdarasal niya. Ano daw yung nararamdaman mo nung dumating na yung pinagdarasal mo? Yung, kunyari, yung ganun, may tumulong na. Ano yung naramdaman mo ngayon? Tuwa lang. Nagugulat. Natutuwa daw siya, tsaka nagugulat. Ano pa? Hindi ko akalain na magkakatotoo yung hiling ko. Hindi daw niya akalain na magkatotoo yung hiling niya. Diba? At nangyari nga, JC, yung hinihiling mo kay Lord, ang lakas mo sa kanya. Ha? Sabi mo sa kanya, ang lakas mo kay Papa Jesus. Ang lakas mo daw kay Papa Jesus. Tumtati na paninipan ko din siya. Ayun daw kasi napanaginipan niya. Sige, pakwento mo. Ano ba? Ano na panaginipan mo? Kita ko ni Papa Jesus na kangit siya nakaharap sa akin. Tapos maliwanag. Nakita daw niya si Papa Jesus. Nakatingin daw sa kanya, nakangiti, tapos maliwalas daw. May sinabi ba sa kanya? May sinabi ba sa'yo? Wala naman kumaway. Kumaway lang ba? Ngayon ba, tanong mo kung napapanaginipan pa niya hanggang ngayon? Ngayon ba napapanaginipan mo pa? Hindi na. Sabi mo, anong gusto mo sabihin doon sa mga taong tumulong sa inyo?
Anong gusto mong sabihin sa mga taong tumulong sa atin? Ito ko lang nagpasalamat sa lahat ng tumulong. Gusto daw niya magpasalamat sa lahat ng tumulong. Nung lumapit ka rin sa akin, at sabi mo sa akin, kulang kayo sa financial para sa check-up. Opo, JC. ayan po. Dapat check-up mo na ba si JC? Hindi pa po. Anong plano mo? Siyempre, papacheck up. Yung sa mata po niya. Talagang, ano ko po sa kanya, sa mata, salamin niya. Salang dalawa ni John Chris, salamin nila sa mata kasi malabo talaga daw mata nila. Malabo naman talaga kapag na ganyan, mga yan, di niya kayo nakikita. Tsaka yung hearing aid, kaso nga lang yung hearing aid, alam ko naman na medyo pricey po talaga yun. Kasi yung dati nagkaroon sila, donate po yun ng taga-ibang bansa sa PGH po. Eh syempre matagal na rin, nasira na. Eh yung sa puso, di ba binabanggit mo, kailangan ng check-up? To the echo po yan, kailangan siya mapa-to the echo para malaman ko kung may sakit ba sa puso na siya or ano. At least ngayon may funds ka na para doon sa 2D Echo. Tapos ang condition ko na sinabi ko sa iyo, pag dumating na yung tulong, to make sure na di kayo masyado mamumroblema, is bayaran mo na ng 1 taon yung rental dito sa bahay na ito. Ginawa mo ba yan? Ano po, 4 months. 4 months. Ba't ayaw mong i-extend ng 1 taon para wala ka na iniisip? Bumabaha po kasi. Ha? Bumabaha po kasi. Ano? Bumabaha. Bumabaha. Pag lang naman yun. Okay, oo. Medyo mataas po kasi ang baha. tama Kaya naman sabi ko sa asawa ko, pag bumaha, unahin mo na to, itaas mo. Okay. Buhatin na siya. So, ulitin ang mo ibig na. mo sabihin, naghahanap ka pa ng ibang option Opo. na pwede niyong paglipatan. At pwede ko sanang pagtayo ng tindahan sana. Oo. Kasi nga, bawal dito, no? Na Bawal. tindahan. Opo. Okay. Naiintindihan natin yun. Importante ay sinesave mo yung pera. Opo. Hindi na nagagalaw po yun. Oo. Naranasan ko talaga na ang hirap pag wala kang pera. Talaga, sobra. Araw-araw, problemahin mo anong pagkain mo. Anong ulam na? Anong pagkain natin? Di pa tayo kumakain yung mga ganun. Pero di ba ang Hunter's disease, hindi nagagamot yan, di ba? Hindi po talaga. Ganyan na talaga, no? Ganyan na sila. Ano mga napapansin mo pagbabago sa mga kinikilos ni JC? At 25 years old, no? Kasi ang sabi dun sa internet, no? Ang average is mga 25 to 30 years old. Napapansin ko na sa kanya, lagi sumasakit yung likod niya. Sabi niya, tsaka yung paa niya, eto. Kailangan itulak ko ng paganyan. Kanina, umaga, tinawag niya ako, masakit daw kasi paa niya, itulak ko daw. Yun, ginagawa ko. Tapos yung likod niya masakit, hihilutin ko pa yun. Ganun, ayun mga naaano ko na sa kanya. Marami nang sumasakit sa katawan niya. Tapos yung mata, no, malabo na yung paningin, hindi na nakakarinig, hirap nang makapagsalita. Opo, kasi sabi ng doktor, yung dila nila, dumalapad kasi yun. Ganun. Paano mo pinaghahandaan yung sarili mo sa ganyang? Hindi pa ako handa talaga. Grabe, oo. Sa ngayon, medyo kasi, nakikita ko pa sila na humihinga, nakakasama ko pa. Pero pag time nandun ka na sa situation na, mag-aano sila na, mami, hindi ko na kaya, mami, masakit. Anong parang ang sakit-sakit sa dibdib na anak mo, dumadaing sa'yo na wala kang magawa. Masakit talaga. Hindi ko alam kung paano ko sila tutulungan, paano gagawin ko, paano ko sila gagamutin. Yung mga ganun na. Ay nga lang, hinihika nga lang siya, iyak na siya ng iyak. Siyempre, nagpapanik din ako kasi maraming masakit ng dibdib ko, gumaganon ng dibdib niya. Parang gusto ko nagisingin yung asawa ko, nadalhin na natin sa ospital. Ginawa ko, pinainom ko siya ng maligamgam na tubig, hinilot-hilot ko yung dibdib niya, ayun, nakatulog siya. Ayun, masakit na, hindi ako handa talaga sa pag dumating yung situation na ganun. Baka hindi ko kayanin. Dapat kayanin mo. Ikaw lang inaasahan ng mga anak mo. Tatakot ako. Natatakot talaga ako. Takot talaga ako sa ganyan. Pag mga anak ko, tawag ko agad asawa ko. Nabi ko, bata, ganito, ganyan. Siya talaga lagi ang humaharap pag mga ganyan. Kasi takot ako eh. Talagang takot ako. Matatakotin talaga ako. At ito pa lang yung panganay mo. Opo. 3 yung may Hunter's disease na anak mo. Ito mga stages na pinagdaanan ni JC,
Pagdadaanan din ng dalawa. Pagdadaanan po rin nila yan. Parang mauulit-ulit. Opo. Kaya Yung mga pinaghihirapan mo ngayon. sa sobrang takot talaga. Natatakot ako kung dumating yung situation na ganun. Hindi ko alam po anong gagawin ko. Ano nagpapalakas sa loob mo para labanan ng mga hamon ng buhay? Wala, iniisip ko na lang na makakasama ko pa sila habang buhay. Iniisip ko wala silang sakit. Iniisip ko normal lang sila. Kaya lang yung naisip ko. Ayoko lang yung makita sila na yung dadaing sila. Doon ako nagpapanik eh. Doon hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ganun lang yung, doon lang ako lumalakas. Dahil yan, ganyan pa sila. Pero pag dumating yung time na andun ka na talaga sa situation na talagang critical, ay, baka ako pa unang, sabi ko nga sa kanya, baka ako pa ang unang mamatay kaysa sa'yo. Gano'n ko talaga siya. Sabi niya, wag naman mami. Sabi niya sa akin, paano na lang kami? Kaya sabi ko, wag mo akong pakitahan ng kasi ako yung agad yung nanghihina eh. Mas kasi nga high blood ako, mas lalong nagpapalpitate ako. Napag-uusapan yung dalawa yon o hindi? Nag-uusap. Anong binabanggit niya sa'yo? May fear ba siya na mawala? Sinasabi rin niya sa akin, ngayon, dahil siyempre may pera, may mga nagbibigay, sinisave agad niya puro pagkain, in-order niya. Kasi nararanasan talaga niya na hindi nakakakain. Sabi, Order ng pagkain. Okay naman yun. Ano? Oo. andun sa aparador niya. Sa Dora Tinatago yung pagkain. Oo, puro, hindi na, namimigay naman siya. Pero talagang parang gusto niyang kainin yung mga masasarap na pagkain. Sabi niya sa akin, nag-order siya ng, yung minumukbang na buldak daw. Sabi niya, sa YouTube ko lang napapanood to. Sabi niya, gusto ko naman tumikim. Sabi niya, pagluto mo naman ako, nilutuan ko siya lang kumain. Pinabayaan ko lang siya. Oo. Pero pagdating sa, alam mo na, yung kinatatakutan mo, napag-uusapan niyo rin dalawa yon. Ay, hindi, ayoko. Wala siya minimension sa'yo. Mami, pag pag mawala ko gano'n. Oo. May sinabi siya sa akin. Sabi Sabi niya. niya, Mami, pag namatay na ako, sabi niya, yung mga damit ko, sunugin mo. Bakit? Hindi ko alam. Basta yan sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit? Niya, basta. Sabi niya, sunugin mo yung mga damit ko. Ayun ang sabi niya sa akin. Ano naramdaman mo nung sinabi niya yun? Naiyak. Nalungkot. Sabi ko, bakit? Sinasabi ko lang, hindi, isusuot ko yung mga damit mo. Binaganon ko na lang siya. Ayoko. Sabi ko, isusuot ko yan. Binaganon ko siya. Pero sa loob ko takot ako, umiyak ako nung umalis ako sa kanya. Inano ko siya, kunyari may ginagawa ako. Tinalikuran ko siya. Gano'n na lang. Hirap din, no? Oo, mahirap talaga. Sabi ko nga, di ba? Doon sa kwarto, parang ang hirap panuorin na nandun kayo nagsisiksikan, isang pamilya ng 7, doon kayo nagsisiksikan. What more kung may sakit na katulad niyan? Na 3 ang may sakit. Grabe. May mga nag-o-offer pa sa inyo ng tulong para sa mga anak mong babae na pag-aaralin o ano? Meron ba mga gano'n? Si Ma'am Susan, gusto niya si Julia maging nurse. Basta gusto niya nurse. Tapos pagkukuhain daw niya ng scholar. Sabi ni Julia, meron naman, kaso malayo sa Indang. Sabi niya kasi pag dito sa Manila, baka mahirapan siya baka hindi siya makapasa pag nag-exam siya. Sabi niya, pag doon naman, sobrang layo. Sabi niya, pero sabi ni Ma'am Susan, gusto ko tulungan, basta nurse. Kasi, Nurse. Nurse din si Ma'am Susan? Nurse siya sa Amerika. Oo. Para makapunta rin ng Amerika yung sabi anak niya, mo. tutulungan daw siya. Sabi ko, kasi ma'am, sabi ko, pag once na inano ko yan si Julia, na kinuha ko yan, syempre, pag pinag-aral nyo, bibitawan po yan nung nagpapaaral sa kanya ngayon eh. Sabi niya, may nagpapaaral na rin. opo. Tapos sabi niya, fine, pag binitawan siya, sasaluin namin yan. Ayun, sabi niya sa akin. Hindi, kung pwede ako, willing ako makipag-usap kay Sir Julius. Kapag andyan, kakausapin ko siya. Ayun, lagi tumatawag po yun. Nasa Amerika siya ngayon? Nasa Amerika po siya. Kung nanonood man siya, Ma'am Susan. Batiin mo. Ma'am Susan, kung nanonood ka man po, maraming salamat po. Sinabi ko na po kay Sir Julius na balak niyo pag-aralin si Julia. Ayun. Maganda naman yun. Opo. At least may mga options, di ba, na available para sa mga anak mo. Opo. And hopefully, yung mga anak mo, balang araw, makatulong na rin sa inyo, sa Ayun pamilya nga nyo. nag-ano siya sa akin, si Ma'am Susan, na pag nurse kasi, kayang-kaya niya kayong tustusan, kayang-kaya niyang, kasi ang ano daw,
ang carrier daw, di ba, babae, pero 50-50 naman daw yun eh. Nagsisearch kasi siya, sabi niya, hindi porket carrier, magkakaanak na siya ng babae, ay ng anak na katulad Kami ng hunters. hunter. Sabi niya, 50-50, pwedeng magkaroon siya ng anak na normal. Pero may risk. Opo. Oo. Ayun sabi. Anong sinasagot mo doon sa mga pumupuna sa'yo na anak ka raw na anak? Opo. Alam mo na meron kang carrier ka ng Hunter's disease. Hindi ko po sila sinasagot, pero ako kasi, Wow. kaya naman po ako nag-anak, kasi may tatlo po kaming, sa PGH po, puro hunter lang po yun. Pero may tatlo rin siyang anak na puro hunter. Pero nagkaanak siya ng normal na lalaki. Really? Oo, tinanong ko yun sa doktor. Oo. Sabi ko, bakit naman po kasi may ganito, ganyan, nagkaanak ng normal? Bakit po ako puro lalaki, puro ganyan na? Sabi niya, ma'am, minsan kasi nalalaktawan yun. Sabi ng doktor. Kaya nga sinasabi namin, 50-50. Pwedeng normal, pwedeng hindi. So doon ako gusto ko rin magkaanak ng lalaki na normal, syempre, kasi sino naman. Oo. Kaya yung tatlo na, sabi ko parang iba na, ayoko na. Sabi ko parang hindi na yata kasi sabi ko, inano ko rin yan sa namin. Sabi ko, Dok, tatlo na anak kong lalaki, ba't hindi pa rin? Ayun nga sinabi niya na, ma'am, 50-50 nga po yan, pwedeng normal, pwedeng hindi. Yung sabi sa akin. Ngayon, nakita ko tatlo na, ayoko na. Huwag na. Oo, Ayoko huwag na. na po. Sa yun, yung mga nagbaba sa akin na, hirap na nga ng buhay, nag-anak ka pa, ganyan. Well, bashers will be bashers. Pagdasal nyo na lang ho sila. No? Kung wala naman ho kayo maibibigay, kahit anong tulong financial, just pray for them. Alam ko na itong halagang ito, mawawala rin ito balang araw, di ba? Pero gusto Maubos ko dito sana. pag hindi mo ito inalagaan. Gusto ko sana talagang kabuhayan. Baka may mga nanonood sa atin na gusto sila ng bigyan ng negosyong magagamit nila talaga, mapapalago nila. Pwede naman po kayo makipag-ugnayan sa kanila, no? Kung ano yung pwede nyo i-offer na business. At syempre, i-open pa rin. Yung Gcash mo ba? Okay pa? O sarado na? Sarado. So sobrang dami yun na mga tumulong na sarado. So bibigay na lang natin video. Okay lang? Opo. Okay. Ibigay mo na yung video account number mo. 0069-80-62-6522. Pero sa ibang bansa po, pag ibang bansa po naman nagpadala, may SWIFT code po kasi, kaya kailangan dalawa daw po ang ibigay ko. Yung account number, tsaka yung Sige. SWIFT code. Basahin mo yung Swift code. Ito po, BNORPHMM. Yan. Okay. So pwede pa rin ho kayo magpadala. Kung sa feeling nyo po, kailangan nyo, sinasabi ho ng puso nyo na tumulong sa pamilyang ito, go ahead po. At si Lord na po ang bahalang mag-reward sa inyo. No? Oh. Ito good news ko sa iyo. Dahil lang mga viewers natin ay mahal na mahal kayo, naramdaman mo naman yung pagmamahal nila sa GCash. Karamihan yan sa Pilipinas galing. Marami sa mga viewers natin sa abroad ang nagpadala via Super Thanks. Ang tawag doon sa Super Thanks na yun, yung na kanilang donation way through YouTube. So pinadala niya sa atin yon at so far, umabot na siya ng $2,400. So meron kang 140,000 pesos plus na darating sa'yo. Thank you po. Pasalamat ka dun sa mga viewers natin sa abroad. Sa lahat po ng nasa abroad, nagpapasalamat po ako sa inyo, sa mga nanood sa amin. Maraming salamat po talaga sa inyo. Mga tumatawag po sa akin nasa abroad, Canada, California, Amerika. Maraming po salamat sa tulong niyo. Ano pakiramdam mo? Saya. Sobrang Sobra? saya. Masaya, mayabang ako daw. Wag naman. Wag na iyabang. Importante, Masaya yaman, wag lang po. yabang. Diba? Masaya lang po ang gusto ko. Ayoko po yung mga, masaya lang. Sa kamayaman, sa pagmamahal ng pamilya. Opo. And all of this happened because JC prayed to our Lord Jesus Christ. Ano ang gusto mo sabihin sa ating Panginoon sa blessing na ito? Sa Panginoon, syempre, nagpapasalamat ako. Number 1 yan Panginoon. Kasi kung wala siya, walang kayo, walang Ate Meng, walang Christopher King, walang Catherine Luna, walang Coco Martin, kung wala ang Panginoon. May mga tao siya syempre ginamit para matulungan kami. Yung mga taong yun, ay nagpapasalamat ako. Kay Sir Julius, kay Ate Ben, sa mga staff, kay Catherine Luna, sa asawa ko na kahit wala na siya, patuloy pa rin na gumagabay sa aming mga anak niya.
Siyempre sa asawa mo ngayon, di ba? Oo, papasalamat din ako sa kanya na, Ah. Diyos ko, tagabuhat ko po yan kay Bukuni, kay JC. Pag sinabi ko, bakit na si Bukuni kasi magliligo or ano, binubuhat agad niya yan. Sabi nga niya, baby ko to. Baby ko to. Inihili niya yan. Kala. Mm. Sige, anong gusto mo sabihin sa nanay mo? Maraming salamat po kasi di niyo po kami pinabayaan. Kay JC, tawa ng tawa, oh. Anong wish mo para sa kanya? Wish ko po sa kanya, humaba pa po yung buhay niya. Mama. Kasama pa natin. Opo. Bakit masayang kasama to si JC rito sa bahay? Kasi po tawa po siya ng tawa, nakakapag-banding po kami. Anong pinagbabandingan yung dalawa? Bakit Manood, parang pag kayong dalawa magkasama, tawa lang kayo ng tawa? nanonood po kami sa TikTok, ganun po. Mahilig mag-TikTok to. Ayan, tumatawa na naman. Mahilig mag-TikTok. Tinitina ka lang niya, natatawa na siya. Oh. Nakakatawa daw kasi. Yan, happy ka ngayon. Opo. Ano gusto mong maging balang araw? Malamang. Iya ka pa eh. Ano sa mo? Gusto mag-artista. Diba? Oh, parang si Tita Catherine Luna. Oh, di ba? Malay niyo, doon sa mga... Pero tayo din potential dito, ha? Julia. Actress. Ito mong pamilya, mag-hello kayo ba? Tayo mag-goodbye. Pasalamat tayo. Ayan, ito, laging tulog to, no? Pag dumarating ako, no? Para laging bawang Ano gising. to ML player to. Oo nga, eh. Nakakapagsalita pa ba siya? Opo. Sige, kausayong sabihin anong gusto niya sabihin doon sa mga tumulong. Anong gusto mo daw sabihin sa mga tumulong sa atin? Anong gusto mong sabihin? Nahiya siya. Nahiya siya. Okay. Nahiya talaga to. Ito, isa ba? Ayan, halika kayo. Kaya Ito, laging nakasmile naman to isang to. Diba? Ayan. Okay. Yan. Bago tayo magpaalam, Joanne, sige, pasalamatan muli yung mga tumulong sa inyo. sa lahat po ng tumulong sa ibang bansa, maraming salamat po. At dito po sa Pilipinas, syempre, maraming salamat din po na sana kayo na po Panginoon na po ang bahala sa lahat ng kabutihan niyo sa amin. Panginoon na po yung balang magpalit nun. Thank you. Thank you, Joanne. God bless you and your family. God loves you. At sana magpatuloy ang mga blessings sa inyong pamilya. At tuloy-tuloy lang, no? Tuloy-tuloy lang ang mga magagandang biyaya na darating. Thank you. Thank you sa inyo. Good luck, ha? Good luck sa family. Bye, guys. So, eto na ang ating game. First game. Akin na yung pang gano'n natin, clapper. Yuck. At sila yung mga artista. Ay, ganun eh. Okay. Sa tingin mo? Energetic ako, di ba? Ano yan? Energizer bunny. Girls, maglabas kayo ng isang item na sa tingin nyo, meron kayo in common sa inyong mga bag. Timer starts now. Action! Isang gamit lang na sa tingin nyo, lahat kayong ladies ay meron. Si Coco, wala pa. Ups! Si Coco, wala pa. Ups! Sabi niyo pa tinikman. Pwede naman, maglabas. Wait. Up. Yan na yung nilabas nyo. So, sa'yo? Lipstick. Tone. Okay. Pwede. Tig 1 point na sila. So, sa tingin ninyo, ito na ha, ang laman ng wallet ng isa't isa na hindi pwedeng mawala. 3, 2, 1, action! Julius and Tintin para sa Pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made to order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines.
Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics, Uratex, Clean Echo, Orofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.